Naririnig po ba? Hindi na ako gagamit ng lapel kasi baka mamaya gumamit ako, mabingi kayo, di na ninyo mapakinggan yung sinasabi ng mga asawa nyo. Baka may maumbag pa, no? Pupunta na sa akin dun sa estasyon, nasuntok. Bakit? Eh, biningi mo ako, hindi ko narinig ko yung sinabi ng asawa ko, gagano'n kayo. So, yun po. Mayroon po ba ditong kasama ng mga, yung sa mga, namin dito, lecture, mga ganun, seminar. Yung kay Badoran, puro bago. Okay na din, puro bago, para matawa sila sa mga sasabihin ko, Wala namang recitation. Puro makinig lang po. Pa-share po sa mga kakilala ninyo. O di kaya, gamitin po ninyo para dito sa inyo. So, bago ko simulan, yung pinaka-main po na topic natin is papahabyawan ko po kung ano ang RA 9262 kung saan yun po yung batas para po sa inyo bilang mga magulang at saka para po sa inyong mga anak. Ang mga anak po na kasama po doon ay yung mga below 18 years old po. Hindi po kasama yung more than 18 na. Magiging kasama lang ang more than 18 o yun nga, yung mga may edad na kung sila ay mga special. Kasi forever na po sila na consider na bata. Kasi hindi po nila kayang alagaan yung kanilang mga sarili. Kaya doon sila masasama doon sa magulang. So sa RA 9262 pa rin po sila sa akin. So sino po ang nakakasuhan sa RA 9262? Ang asawa nyo, jowa ninyo, sino pa ba? Sino pa po ang pwedeng kasuhan ng RA 9262? Maliban sa asawa, jowa, sino pa po? Live-in partner ninyo? Kabetsin nyo, pwede ba? Meron ba dito? Hindi naman. So, yun yung mga nakakasuhan po ng RA 9262. So, sa RA 9262 po natin, meron tayong tinatawag na physical abuse, psychological, financial, sexual, at saka economic. Ang physical abuse, sino po ang nabubugbog dito? Nasasampal, natatadyakan, kayo ng bugbog. Kaya pala, wala. Wala pa. Wala pa akong napag-vlog. Maganda pag gano'n, walang nabubugbog pala dito. So yun po, pag physical abuse po, yun po yung mga nasasaktan ng mga gano'n. Sa ganong paraan, mga pinapalo ng dos-por-dos, mga gano'n. Sinasampal ng tsinelas, pinapaso ng sigarilyo, wala naman po sana, walang nanay at walang anak na inaabuso ng mga ganon. Pagka sa physical abuse po, ang pinaka-importante po ninyo dito na malaman is dapat po within 24 hours po nakapagpa-medical po kayo. 24 hours yung po ang tatandaan ninyo. Hindi po kayo may kakilala kayo sa public hospital na yon na pwede kayo makakuha ng medical legal ninyo, kung kailang araw kayo pupunta doon, kung kailan lang ninyo gusto. Hindi pwede yon. Kasi kung halimbawa, nabigyan kayo ng medical legal pero nangyari Sabado, tapos pumunta ka ngayong Tuesday. Makikita po ng judge na yung nangyari, yung pananakit sa'yo is Sabado pa. Tapos nagpa-medical legal ka lang ng Tuesday. So dismiss po agad ang kaso ninyo. Kahit ipagpilitan natin, nakuha yun. Pero madi-dismiss kasi nga po, yung pangyayari is lagpas na. Doon sa medical legal. Yun kasi ang pinaka-importante. Hindi mo pwedeng sabihin na araw-araw kang binubugbog ng asawa mo o araw-araw kang sinasampal ng asawa mo kung wala kang may pakitang ebidensya sa amin, Hindi kami ang paniniwalain kasi. Ang paniniwalain natin is yung judge o kaya yung fiscal, Baka may iba kasi, yung police kasi hindi naniniwala sa akin. Sabi ko na nga, araw-araw, gumagano'n ka pa. Hindi nga ayaw Kailangan yung abogado ang maniwala. Kaya kami, parang tutulong lang po sa inyo. Kaya lagi sinasabi sa mga kliyente ko, kami ay magiging temporary lang po na abogado ninyo. Kasi kami ang gagawa ng mga papel ninyo. Kaya namin kayo hinahanapan ng mga ebidensya kasi kami nga ang gagawa ng kaso. Pagka wala ka pong ebidensya, wala pong kaso. Kasi anong gagamitin natin patunay? Na talagang binubugbog kayo, isinasaktan kayo ng asawa ninyo. Diba? Alangan naman sabihin mong sinampal ka o kaya kinurot ka or basag yung ulo mo, wala ka naman medical na maipakita ko sa akin. Kailangan po meron tayo maipakita. So kapag kayo po, wala namang balak na mag-file ng kaso pero araw-araw ka kayo binubugbog, pagka binugbog ka naman, pumunta
pupunta ka na ng public hospital, para magpatingin. O kaya papagamot lang yung sugat mo. At saka hindi obligado na kapag nagpa-medical ka ngayon, kukunin mo agad yung papel. Kasi namumroblema kayo saan nyo tatago. No? Hindi. Tatandaan mo lang yung araw kung kailan ka nagpa-medical legal. Pagka talagang sawang-sawa ka na, punong-puno ka na, kuhanin mo lahat. Ibibigay po nila sa iyo yan. So, magiging ilang counts na po yun. Marami na. Kung nakasampu kang medical legal, di 10 counts ang mailalagay po doon na physical abuse doon sa demanda po ninyo. Pero kung walang-wala kayo, tapos isa lang ang binigay nyo sa akin, kung kailan pa kayo pinitik lang, o namumula lang dito, o yung nakalagay sa medical legal mo, anong mangyayari? It's like physical injuries lang. Tapos, ang piyansa lang niya is 3,000. Tapos pupunta ka sa akin, ako sisisihin mo. Sabihin mo, yung sinampa mo, sabi mo, yung 9262, 80 to 100,000 plus. Ngayon, 3,000 lang binayaran ng hinayupak na lalaki na yun, nakalaya na. O sino may kasalanan? Hindi naman ako may kasalanan nun kasi hindi naman ako ang nagpapamedical legal. Hindi naman ako ang binubugbog, kundi kayo. Kasi pag like physical injuries lang ang nakalagay nun, tapos iniisa pa ang medical legal mo, ibig sabihin, ang magiging ano kasi ng judge is, ngayon lang ito sinaktan. Pitik lang nagdemanda na So, ibig sabihin, yun lang yung time na ginawa yung nun sa inyo. Kaya, ang naging hatol niya, 3,000 lang ang piyansa. Diba? Mababa. Kasi wala kayong maipakita na sobra kayong sinasaktan Pag kayo lang ang kasi mostly, ang nangyayari ganon. Nung sobra-sobra yung dumudugo na, tumutulo na yung dugo sa kanya, hindi na magsasampa. Pero kung kailan lang, pitik lang yung ginawa sa kanya, o ginano lang yung buho niya, doon pa magdidemanda, ano yun? Iisipin nun, yun lang yung time na sinaktan. Hindi maniniwala na may grabe pang nangyari kasi titik lang hindi pinatawad. More than ay binugbog pa kaya ito dumudugo, pero bakit hindi siya nagsampa ng kaso? So, imbis na mabibigyan niyo ng katarungan ng sarili ninyo, wala. Parang tatawanan lang po. So, yun po yung natin sa physical. May tanong po ba kayo? Sa physical po, kailangan po public hospital hindi po pwedeng private. Kasi pagka private, pwede naman yung bayaran. Ang gawin mo, maguntok-untok ka dyan. Sabihin mo, nang ginawa sa'yo to, di ba? Magpagulong-gulong ka lang dyan, tapos pa-medical ka. Hindi kaya pwedeng wala ka namang sugat na makita, sabihin mo, dagdagan mo yan, dagdagan mo 1,000. O dagdagan mo, meron pa ako dito, 1,000. Yun. Kaya, ayaw nila ng private. Pero ito naman exception naman to. Kung mamamatay-matay na, paano pahiwalay niyo yung ulo sa lieg? Pinakamalapit sa bundukan yung dito sa Lulumboy, Bukawi Specialist. Doon na ninyo dalhin. Huwag naman, sabi ni Mama Yos, kailangan public hospital. Namatay na. Hindi. Pagka talagang pagka talagang mamamatay na yung tao at delikado na po yung sugat na natamo, doon na, sa pinakamalapit. Bibigyan naman po kayo doon. Tapos, follow na lang po yung medical legal sa public hospital. So, kasi may date naman na lalagay ang dito sa may Bukawi Specialist. Tsaka nagbibigay din naman sila dyan. Kaya lang, 7,000. Para ninyo yung medical legal dyan. 7,000, bakit? Kasi yung doktor kasi, sasabihin na yan, manunumpa sa korte, na yung nilagay niya sa medical legal is totoo. Yung oras ng mga nasa private is, magkano ba isang oras nila? Diba? Consultation, magkano 300? Magkano ba 400 na? Pwede kung nakaupo ng half day doon sa ilang oras yun. Diba? Times, yun. Mahal, diba? Kaya ganun kamahal yung medical legal. So, yun. Tatandaan natin, in 24 hours tapos public hospital. Hindi po pwede sa private. Maliban doon sa sinabi ko na pagka-agaw buhay na po, ninyo. So, sa psychological naman, usually noon, ang ginagawa namin, pagka binugbog yung babae, nagkakaroon kasi ng trauma yan, di ba? Nagkakaroon ng depression. Kaya dinadagdag na namin doon ng ang psychological. Ngayon, may iba namang asawa na hindi naman nangbubugbog. Pero sobrang magsalita, no? Yun naman yung niya, anong sinasabi sa inyo? Na masasakit. Sinasabihan kayong pukpok, sinasabihan kayong mataba, sinasabihang maluwag, sinasabihang laylay, sinasabihang mabaho, ganun po ba? May mga ganun, di ba? O yung mga sinasabihang lawlaw dito, sino? Meron po ba? Pagka sinabihan kayong lawlaw ng mga asawa nyo,
Eh sabihin ninyo, baka naman yung kanya ang lumiit. Ano? Kasi pagka tayo nanganak, di ba bumabalik sa dati yung ano yan, tapos pag gagawa ulit kayo, bebembangan, di ba? Medyo masikip-sikip na, medyo sumasakit na, di ba? Kasi nga, bumabalik yung sa dati niya. Eh sa kanila, ang araw-araw naman kung saan dinuduktot. Eh hindi talagang nauupod yun. Kaya sila ang humiliit, hindi tayo, no? Hindi tayo ang lumalawlaw, kahit mga ilan pang anak yan, bumabalik yung sa atin, ano? Kasi elastic po yan. Pagtanggol naman ninyo yung sarili nyo, hindi gaganon agad kayo. Hindi yun, ano ninyo yung sarili nyo, baka ikaw ang lumiit, tumahimik ka, ganun nyo. O di kaya kung sabihin mabaho, may tumigil ka naman, kanyo, di ba? Kayo may mga anak na namamalengke, nalilinis ng bahay, di ba? Sinong araw-araw ditong naliligo kahit hindi sinabihang magbebembangan? Araw-araw naliligo kahit walang bembang? Yes! Totoo? Hindi pag araw-araw inamoy pala kayo, eh hindi naman masasabi ng asawa ninyo na may manggo, may masasabi. Kasi minsan, di ba magagaling mong palengke, naglaba ka, o pagdating ni mister, ano agad, si Basib agad. Ay syempre may mga amoy doon, di ba? Kasi hindi naman oras-oras kayo naliligo, matutulog, maliligo, kasi mainit dito eh. Umaga, bago umalis, maliligo talaga. Pero sa ano na yun, may oras-oras pang maliligo. Diba? Wala. Kasi uunahin mong gawin yung mga gawaing bahay. Kasi kukumpara ka pa dun sa kabit niya, mabango daw. Eh pagka ang kabit naman, pagka sinabi naman kasi napupunta si Mr. Renner, anong gagawin nun? Maliligo. Maliligo, magdadawni pa, ano? Kasi timbangan lang naman gagawin nila eh, diba? Hindi naman para magkwentuhan lang. Pero maanakan niya yun, tingnan ninyo kung anong amoy din. Baka mas masahol pa, diba? So hindi po kasi pwedeng, yun nga po, hindi pwedeng ikumpara ang misis sa kabit. Kasi pagka nagkataon, naanakan mo, tingnan mo, baka mas mabaho pa yan, diba? Kasi iba-iba ang gumagamit, diba? So yun po yung ano ninyo na hindi talaga pwedeng kumpara ang asawa talaga dun sa kabit nila. Ngayon lang masaya yan, pero pagka ano kasi nung una din naman kayo, di ba? Nakakaapat sa inyo, nakakalima isang araw. Nababawasan lang din yan kasi nagkakaroon kayo ng anak. Di ba? Nagkakaroon kayo ng ibang responsibilidad na naisipin nyo, ay, dapat magtrabaho tayo para sa mga bata. Pero nung una, ang unang ano ninyo kasi is para magkaanak. Di ba? Yun ang pinaka-priority minsan eh. O di kaya dahil may anak kayo, kaya nagpakasal kayo. Di ba? Kasi yung araw kasi sasabihin, may pupunta sa akin, magre-reklamo kasi hindi daw kasi nakakatatlo sa isang araw. Kaya ilan ang anak nila? 6. O ano makakatatlo doon? Eh, pakakainin mo pa lang, papaliguan mo, dadalhin mo sa school, magkatrabaho ka kayo. Ano nga naman talaga makakatatlo doon? Eh, pareho kayong pagod. Diba? So yan yung minsan na nakaka-apekto sa ating mental health. Yung mga sinasabi nila, pagmumura nila, araw-araw na lang, binigyan mo na ng almusal, binigyan mo ng mabangong damit, lansyado pa, tapos sasabihan ka pa ng ano, mumurahin ka pa ng kung ano-ano, kung ano-ano pang sasabihin sa'yo. Tapos mag-iiwan pa, 20 lang, pagkasyahin nyo sa 1 linggo. So, di ba? Anong mangyayari sa babae, sa nanay na gano'n, na kung ginagawa ng asawa, magkakaroon ng breakdown yan eh. Malidepress siya. Kasabihin, pangit. Dati naman, nung nakuha siya ng asawa niya, 10 ang maniligaw niya. Di ba? Tapos sasabihan pa ng mga ganon, nagkakaroon po ng ano, sa epekto sa pag-iisip ng nanay yun. Kaya minsan, may makikita kayo na, ay dati ang ganda-ganda niya na, ay dati matalino sa school namin. Tapos makita mo ngayon, ay katahin na. Kasi, mentally abuse talaga ng asawa. Minsan kasi hindi siya sa aning eh, kaya lang natutula lang nakaganon lang. May sinasabi ka, iba yung sinasagot. Kumain ka na ba? Ay hindi, nung umaga ganito, gumaganon siya. Saan ang pupunta? Kasi parang may naiisip siya na hindi siya focus kung anong sinasabi ninyo. Yun yung doon mo mapapansin sa isang babae kung talagang sa pamilya niya ay nagkakaroon sila ng problema ng asawa. Hindi man nakikita na black and blue siya kasi hindi siya binubugbog, pero yung asawa niya magaling. Sobrang magsalita ng mga masasakit na salita. Eh lalo yung babae, hindi naman siya galing sa pamilya na gano'n na nagsasabi ng mga masasamang salita o masasamang na salita. Eh talagang masasaktan siya at yun, naiipon ng naiipon. Pag na naiipon yun, nagkakaroon ng depression, na ano na din siya sa kung ano na yung isip niya. Yun niya, hanggang sa madala niya na hanggang sa mabalik na siya. So dapat sa inyo, pag may mga naiisip kayong gano'n na iniisip-isip lagi ninyo yung sinasabi ng asawa niyo na pangit na kayo,
iba na yung ano, na wala nang pagmamahal sa inyo na ibang lalaki kasi ang pangit na ninyo, mga ganon, at nakaka-apekto sa araw-araw ninyong gawain, pwede na po kayong pumunta kay Ate Sylvia para ma-refer po kayo sa psychologist. Hindi lahat ng napupunta ng psychologist is baliw. Yun po ay kailangan lang natin pumunta sa kanila para po maayos yung ating pag-iisip kung paano, bakit naging ganun na yung pag-iisip mo. Lalo na pag umiiyak yung anak mo, gusto mo nang ibigti o kaya itapon sa bintana. Pag nakaisip na kayo ng ganun, delikado na yun ha. Kaya kailangan pumunta na po kayo para may makausap lang kayo. Kasi minsan may mga asawa na talagang nakafocus sa family na hindi man lang naglalabas ng sama ng loob. May iba naman na laging inom ng inom, akala niya nakakaano sa kanya, yun pala, lalo siyang nalulubog sa kanya. So ang kailangan talagang makausap is mga psychologist po. So libre po yun ha, meron tayong libre dito sa Johnny Hospital na ganun. Tapos pag gagamitin naman ninyo sa kaso, yun po yung nire-refer namin kayo sa Mandaluyong. Bali, ang aabutin ko kasi noon, medyo matagal, medyo mabusisip. 4 hanggang 6 na buwan, lalo pag rubber months, kasi may Christmas, may mga holidays. So yun po yung inaabot siya ng medyo matagal. Pero pag nakuha na po ninyo yung psychological evaluation nyo, yun po yung ina-attach natin sa demanda ninyo para po tayo ay makapag-file. Pero pag ang sinabi ng psychological evaluation ninyo naman na wala kayong trauma, walang stress o wala kahit ano, wala din po tayong ma-file. Tulad lang din po ng physical. Pagka sinabi nung physically abuse ka pero wala namang sugat na nakita doon sa medical legal mo, wala po tayong ipapile. So kailangan meron nakalagay doon na post-traumatic, mga ganun, depression, mga ganun po, ang nakalagay doon sa papel. Bago tayo makapag-file. Ano po? Same lang din po sa mga anak natin. Kung siya ay laging minumura ng asawa ninyo, sinasabihan ng bobo, ano pa ba? Tanga, yung mga ganun na salita na tumatatak po kasi sa isip ng bata yun eh. Hindi sinabi nila, bobo. Eh, forever na akong bobo. Bakit ako mag-aaral? Bobo naman ako. O di kaya sila din po yung mga bata nasa school ng bubuli. Kasi, ay, sa bahay, lagi ako inaapay. Ngayon, dito ako sa school. Ako ang bida. Kaya lagi kayo mapapatawag sa school. Yun po yung pagkakataon na laging sinasabi nila na pagka kasi ang magulang ganito ganyan. Totoo din naman po kasi. No? Aminin na po kasi natin, kasi minsan may iba na ayaw aminin na gano'n talaga ang nangyayari sa loob ng bahay. Kaya gano'n ang anak nila sa school. Parang sa bahay, tahimik ang anak mo, mabait yung anak mo, hindi nagsasalita ng kung ano-ano yan. Pero, pagka nasa school na, lalabas na ako ang inaabot sa bahay, ngayon, ay ako ang bida dito, di ako papayag na. Ako ay api-apihin at hindi naman ako anak ng mga nandoon, ng mga teacher, gano'n po. So, pagka may ganon, yun nga, kailangan ng psychological evaluation. No? Tsaka yung mga hindi naputuloy ng kaso, halimbawa, nakapag-isip-isip ka, walang sustento yung mga anak ko, walang magpapaaral, walang magpapakain sa amin, kailangan pa rin po yung pumunta sa psychologist, ano? Para maayos lang po yung sa mental health po ninyo. Kasi kung pinapabayaan nga po ninyo yan, eh, hindi talaga mag-aano ang ano, at magiging baliw-baliwan na rin po kayo. Maano din po ninyo yan pagka nagka-edad-edad na po kasi kayo. Sa ngayon, mga bata pa, kayang-kaya pa, hindi, kaya ko to, hindi, ganito, ganyan. Pero pagka nagkaka-edad na, medyo din doon na rin po, kasi naiipon at naiipon po yan. Kailangan po ninyo ng outlet para mailabas po. No? So yun, kaya ko sinabi na pwede kayo pumunta kay Ate Sylvia, kasi pwede kayo makipagmaritesan kay Ate Sylvia. Papakinggan din po kayo. Kung ayaw naman ninyo at nahihiya kayo kasi baka imarites kayo sa iba, pwede naman po kayo pumunta sa station. No? Pero huwag naman kayo pumunta sa stasyon na lasing, ano? Kasi may nagpunta sa akin, lasing, eh paano natin malalaman ang totoo sa hindi sa kwento mo? Kasi syempre pagkalasing ka, minsan nadadagdagan yung kwento mo. Dapat yung normal ka na pupunta sa akin na magtabas ng problema. No? So yun po ha, sa psychological, pwede po siyang private o kaya public. Tinatanggap po yun ng court. At saka ang psychological evaluation, yun po ang isang ebidensya na pinakamatibay ninyong magagamit sa pagsasampa po ng kaso. Hindi mo pwedeng questioning ng abogado na gawa-gawa lang. Kasi kahit pag baliw-baliwan ka, pag nagpunta ka sa psychologist, malalaman po kung hindi po yung mga sinasabi po ninyo sa kanila. So magiging negative po yung inyong psychological evaluation. So yun po. Minsan kasi may mga kaso ako, ang tumayo lang po talaga is psychological evaluation. Yung psychological abuse. Dismiss ang physical niya at saka sexual niya, pero yung psychological andun pa din. Yun ang lumaban para sa kanila.
So yun yung kaimportantihan, matiwara man siya, matagal man siyang gawin, pero yun po yung talagang pinakamatibay na ebidensya pagkadating sa ating susunod. Mapasa inyong mga nanay, hindi kaya po sa mga anak po. So yun, pangalawa na yun na, psychological. O, pangatlo po natin is financial. Sino po ang hindi nasusustentuhan ng anak? Meron po ba o wala? Lahat naman nasusustentuhan po yan. May binibigay? Wala po. Walang binibigay? Ilang buwan na po? Matagal na. Hindi mo na inubliga? Hindi na? Bakit? Mahal na yan, na lang. So, ganito, pagka ganyan mga, magkabarangay ba kayo, te? Magkabarangay kayo? Ay, ibang lugar siya. Pero dito lang siya sa Bulacan. Lumipat na po ng Pangasinan. Ayun kasi ang mahirap. No, kasi sa financial kasi, lagi-lagi sinasabi walang nakukulong pagka hindi lang nagsustento, mga ganun kasi sinasabi sila doon. Pero meron naman, ang ano lang kasi, medyo mahirap din. Kasi kailangan 6 months na hindi nagsustento, nagdure-diretso yun ha. Kaya lang, pag nakikinig sila sa mga ganitong usapan, nalalaman nila na pwede pala nilang putulin yun. E pagka 3 months bigay, kailangan mo yung pera, tinanggap mo, putulin yung 6 months. Kaya hindi mo sila nakakapag-file sa PNP. Kasi yun yung isang pinaka-requirements ng PNP. Bago kami mag-file ng kaso ng financial abuse, kailangan 6 months plus na hindi nagsusweldo si lalaki bago namin gawan. Pero dahil sa mga ganung nangyayari nga po, dinadirect na po namin ang financial abuse. No? Ang nangyayari, kailangan mag-usap kayo sa barangay. Kung may usapan kayo sa barangay dito sa bundukan, dahil matagal pa yun, pwede mong kunin yun. Kinuha mo yung usapan ninyo, magkasundo man kayo o hindi, basta nagkaroon ng blatter na nag-uusap kayo sa barangay. Kukunin nyo yung blatter na yun, authenticated ng barangay, tapos dadalhin po ninyo ng Malolos plus po yung birth certificate ng anak po ninyo. Doon po, sasabihin nyo doon sa family court. Mapupuntahin kayong family court dahil tatanungin kayo, makasuhan mo ba o gusto mo lang magkaroon ng sustento na dure-diretso po yung anak ninyo? Tatanungin ko kayo doon, sa inyo na yung choice. Kung ang sasabihin ninyo is para lang magkaroon mo ng sustento na dure-diretso yung anak ko at hindi ko na kailangan mamalimos pa, ang gagawin ng court, sasabinahan sa lalaki. Mapupuntahin ng Malolos. Tapos maghaharap kayo sa kanya. Kung ano magiging usapan niyo ng kanong sustento, tatatakan nila yon, dalawa kayo pareho, may kopya po kayo. Notarize po yun. Once na hindi po yung natupad, ang mangyayari po nun, pwede na po ninyo silang kasuhin. Pagka kinasuhan na ninyo, ayan, ano na kayo, maghihiring-hiring na kayo. Pagka hindi sumipod sa mga kasampina, warrant of arrest na ang kanya, tapos tsaka mag-i-start po yung hearing. So pwede mong gawin yun. Pwede niyang gawin yun kahit Pangasinan pa. Basta alam mo yung address sa Pangasinan, pwedeng padalhan ng court doon sa Pangasinan. At kung may usapan kayo dati sa dito, sa barangay, wala din. Ay, hindi ko na. Hindi ko kilala eh. Oo. Ilan ba alam niyo? Kailangan kasi may blatter kayo eh. Pero pwede mo i-try kasi sabihin mo, hindi naman na siya tagalito sa Bulacan, Pangasinan pa, eh gusto mo talaga na magkaroon ng sustento yung dalawa namin anak. Sa birth certificate, naka-acknowledge si tatay na siya ang tatay. Mas madali yun. Kasi ngayon ang nangyayari, di ba? Nabuntis ka lang, di na kayo nagpa-acknowledge. Sa ikaw lang na nanay ang nakalagay. Paano ka mapapahingin ng sustento kung hindi nakalagay sa birth certificate yung lalaki? Kailangan mo ba DNA? Patunay na siya ang tatay. Eh, magkano ang pa-DNA? Mahal. So yung iba, pumupunta kay Tungpo. Tapos nilalahilan, walang ginawa ang barangay at saka police. Huwag naman ganun, ano? Ignorance ninyo, sabihin ninyo na, wala pa kaming pambayad sa DNA. Eh, hindi kami maasikaso ni police at ni barangay kasi hindi naman yun ang nakasulat sa birth certificate ng bata. Ignorance po ninyo ganun. Matutulungan naman po kayo. Hindi yung kailangan pa ninyo gumawa ng kwento na hindi kayo pinansin, hindi kayo tinulungan. Kasi tatanungin naman po kami. No? So yun po yung gawin po natin. Pwede naman po kasi sila ang libre ng mga DNA kasi. So pwede naman kayo humingi ng tulong dito sa kanila. So may tanong po ba sa financial? Meron, wala po. Alam nyo kung magkano dapat ibigay sa inyo bilang sustento?
Sa hindi kasal, 3,000. Sa kasal, 5,000. Kaya lang, hindi naman sa batas lang po natin yun. Kasi paano kung yung asawa mo sumasahod ng 150,000 naman? 9,000 lang? O 3,000 lang? Di ba hindi naman pwede yun? So nakabase yun sa kung magkano yung sweldo ng asawa nyo. Kaya lang ganito, magagaling ang mga asawa nyo, ang ginawa, nag-loan ng malaki. Ang naiwan na lang 5,000 a month lang ang sinasahod, di ba? Kalugi. So dapat malaman ninyo kung kailan yung ano nyo, kung kailan yung makukuha yung mga payslip para makita talaga. Tsaka kung government employee, yung mga asawa nyo tulad ng sundalo, sa fire, nagtatrabaho, sa police, pwede kayong pumunta ng diretso sa finance office namin. Para mabigyan na ng ATM yung mga bata. Pagkasahod, diretso na dun sa ATM ng mga anak ninyo yung sahod or yung sustento nila. Hindi na kailangan araw-araw, yung sustento, akin sila, akin na, diba, ganunin mo pa. Diretso na sa ATM. Kung government employee yung mga asawa nyo. Meron mga private naman na gano'n ang ginagawa. Pagka naghahabol ng sustento yung tunay na asawa nga lang doon, binibigyan din nila ng gano'n. ATM, tas doon na mismo yung tulog. Yung mga ibang mga seaman, kasi usually sila ang nare-reklamo sa mga ganitong bagay, may agency po na nag-cater ng mga gano'n. Yung mga tunay na asawa, pagka may anak, o di kaya naka-acknowledge siya sa bata na yon, bibigyan din po ng gano'n. Matik ng kalpas sa kanila. So pwede po kayong pumunta sa pinagtatrabahuan, baka matulungan po kayo ng admin at saka finance po nila. Yun po ang pwede po ninyong gawin para mas mabilis. Lalo na kung hindi naman Bulacan, saan ba ang agency ng mga seaman? Manila lagi, di ba? Pasay lagi. May mga yung mga agency nila doon kung para sa mga sustento ng mga anak-anak. Sige namin yung barangay. Kasi yun ang pinakamahirap, yung iba, wala akong trabaho, tapos na. Ang nangyayari. Pero pagka ganun at may trabaho naman, kaya lang sa seaman kasi, di ba, after 6 months pa, bababa. Tapos mga 2 months, tapos another, ulit, bago sila papasok. Pero basta may agency sila na permanent na, yun naman, doon ko naman malalaman kung talagang walang trabaho, kung nagtatrabaho na yung asawa ko yun. Para hindi na po kayo mahirapan na parang kawawang hingin na para sa anak ninyo, nakarapatan naman po nila yun. Tapos isa pa po pinakamahalaga, hindi po tayo kasama mga nanay sa sustentuhan. Baka may pupunta sa akin, di ako sinusustentuhan ng asawa ko, wala pa silang anak, siya lang mag-sustento. Hindi po tayo kasama. Unless, kapapanganak mo, nasa 5 buwan, 6 na buwan lang yung anak nyo, abay pwede naman bigyan ka ng gatas, pang sabaw, para ready ka dun sa anak mo habang hindi ka pa po makapag-trabaho. Yun, pwede makasama ka sa sustento niyo. Pero kung kaya mo na magtrabaho, malalaki na mga ganito yung anak nyo, hindi naman talaga makasama sa sustento. Anak lang po ang kasama ang sinusustento. So may tanong po kayo sa financial? Wala, na po ninyo lahat. So yun ang pwede mong gawin natin. Try mo. Pumunta dun sa Malolos para direct na. Tapos susulatan natin sa pagkasinan kung saan yung address. Bababa yung sabi nila, support nila dun. Tapos iyaan nila lang yung kailangan. So, ganun po yun. Ang economic, or saan man ninyo gusto, sa sexual muna. Bakit may mga asawang nagre-reklamo ng sexual? Kayo bang paliwanag sa mga anak nyo, may dala-dala kayo, baka may marinig yan, hindi maintindihan. Bakit may mga sexual abuse na nangyayari sa isang mag-asawa? Mag-asawa naman kayo. Talaga naman yun ang ginagawa bilang mag-asawa. Responsibilidad mo na asawa na ibigay yun sa lalaki kasi asawa ka. Pero bakit may mga nagre-reklamo pa din? Maliban sa pinipilit, kasi kahit pinilit ka naman, ibukaka ka na lang talaga, baka naman dyan, di ba? Kaya lang, may ibang mga lalaki na anong ginagawa? Sa labasan ng dumi, gusto ipasok. Hindi naman kaya, mabaho, akala mo lollipop, gusto pasubo. Diba? Eh syempre, hindi naman kayo sanay sa mga ganon. Kaya lang sa kakanood nila, sa social media, akala nila nasasarapan yung tao nila. Sabi nila, gagamitin din sa asawa. Eh hindi naman bakla yung asawa nila. Diba? Para gawin yun. Nawawalan na po kasi ng respeto yung mga asawa pag ganon. Saka ang sodomy sa religious na parang yun ang pinaka hindi pwedeng gawin sa asawa kasi parang kadimonyohan na daw po yung nagawin sa asawa mo. No? Hindi mo pwedeng sodomize ang asawa. Unless kung gusto din naman niya. Kasi yung mga kabataan ngayon may experiment talaga. Kaya lang may mga edad-edad na hindi yan na yung normal para sa
kanila. So, huwag din po kayong maniniwala na dahil porke nagkaroon kayo ng 10 anak, o di kaya nakalimang lalaki na kayo sa buhay ninyo, eh hindi matitrace kung kayo ay ninahasa. Kasi daw, yun nga, sabi kanina, law-law na daw, wala daw makikita. Pero, di ba, tayong mga babae, pagka tayo ay pinilit at ayaw natin, hindi nagbabasa yan, di ba? O, pagka hindi nagbasa at pinilit ipasok, magkakaroon po yan ng gasgas. Ang gasgas na yun, yun yung tinatawag ng mga doktor na laceration. Kaya makikita pa din. Pero kung ginusto mo yan, nagbabasa talaga yan, eh kahit anong gawing pasok dyan, eh wala talaga makikita kasi basa nga, lubricated na siya. Unless isang oras naman siyang labas-pasok dyan, talagang magagasgasan po yan. Ano? Pero wala namang tumatagal ng isang oras, nagpaputok lang, okay na, di ba? Yun yun. Kaya wag po kayo maniniwala na dahil sa marami kang anak hindi mo makikita kapag ikaw ay ginahasa. Makikita po yun. Kasi nga, hindi nga siya nababasa pag pinilit pasukan yan, nagkakaroon. Kaya yung iba na nagkakaso ng rape, pero walang nakita kahit ano na lacerations. Ibig sabihin, hindi siya nagkahasa kasi basta. Nung may ipasok, unless naman gapos puro lang yung ari ng lalaki, wala man lang magasgas-gasgas doon, di ba? Yun. Eh, titignan natin ano maliit ba yung kuya, kung gaganong kat maliit talaga, ano lang talaga, eh walang gasgas. Pero kung normal size lang din naman yan, eh magkakaroon ng gasgas pag napinilit ko ang isang babae. No? Unless naman kung kumuha ng mantika, pinagbubuhos dyan, eh talagang medyo madulas-dulas din siguro yun. Ano? Eh, kasi walang mga lubricant eh, bibili pa ba? Eh, yung mantika sa kusina. Yun po ang nakakaano na sabihin na walang gasgas kasi nilagyan ng mantika. Ay, hindi wala talaga. Mamaya, may pupunta talaga sa akin, naghahasa, tapos makita namin medical, wala, sasabihin na mantikahan daw kasi. Diyos ko, sa discussion ko siguro talaga nakuha yun. No? So, makikita po talaga, yun nga. Makikita po talaga yun nga. Makikita yun. Kaya, may mga ano na masasabi na, ay, hindi na lang kasi matagal naman ng ganito. Kaya lang pag kayo naabuso naman na kayo sa ganung paraan, eh, hindi naman po kayo pwedeng tahimik lang, no? Pwede naman pakausap ninyo sa mga magulang ninyo kung ayaw na ninyo talagang ano, kaya lang sa mga babae kasi nahihiya eh. Hindi nga ninyo masabi na ganito ang ginagawa sa inyo eh. Kailangan talaga yung talagang sobrang parang magpapantay na yung paa ninyo, tsaka naman kayo magsasabi. Diba? Kasi ang gusto nyo, yung pamilya, kasi yun ang pangarap ninyo, huwag mawalan ng tatay yung mga anak nyo. Kaya lang paano nga naman kung lagi-lagi naman gano'n ang ginagawa nyo sa inyo na pang-aabuso o ano ba mga eh, may time po kasi na darating tayo na naiisip natin na tama na at mag-profile talaga tayo ng kaso. So, ini-share na namin sa inyo kung anong gagawin ninyo dapat. Kasi hindi pwedeng, ay hindi, sawang-sawa na talaga ako, ayaw ko na. O di kaya naman may iba na, ano na, ay mangabit na lang ako, makaganti. Eh, wala. Wala mapupuntahan pagka gano'n na ganti-ganti ang gagawin ninyo. Walang aangkan yun, walang magandang kapupuntahan. Magiging kawawa dyan lagi yung mga anak po ninyo. Saan namin ilalagay yan? Hindi ko naman pwedeng kuhanin lahat anak ninyo. Eh kung pwede lang sana ilagay sa isang box, ay pwede. Baka nakabuo na ako ng mga, ano yung mga uso-uso ngayon na ano? Ha? Labubo. O parang labubo yung anak ninyo, ilalagay ko sa box doon. Ay pwede naman. Disenyo, di ba? Pero hindi ko eh. Pinapakain, pinapaaral yan, pinakausap yung mga yan. So hindi mo talaga namin tawag. So, economic. Sino ang may mayamang asawa dito? Hindi, may mga maraming alagang kambing, manok. Binenta lahat ng mga alaga nyo, ni piso hindi ko binigyan. O di kaya may shop kayo, nagluluto kayo doon ng ano, tulong naman kayo sa paggawa nun, pero yung lahat ng kita sa kanya napupunta. Kaya yun, nagkakaroon tayo ng economic. No? Kasi dapat, kung share kayo na nagtatrabaho or dalawa kayo na nagpapaunlad ng hanap buhay na yun, dapat share din po kayo. Parang conjugal property lang kasi yan. So kahit hindi kayo kasal o kasal man kayo, pero may negosyo kayong pinapalago o may mga alaga kayo na kayong dalawa ang bumubuhay o nag-aalaga dun sa mga hayop na yun, dapat happy po kayo. Hindi pwedeng sa kanya lang. Pwedeng sa atin lang. Ano? Pera ng asawa natin, atin lang. Yung pera mo, sa'yo lang. O, di ba? Ganun naman yun eh. Pero lahat naman yun kasi napupunta sa mga anak natin eh. Meron ba dito na sasabihin niya na pera ko lang to, akin lang to, sa sarili lang ginagastos?
Di ba minsan mas wala pang natitira sa'yo o sa mga bata lang ang ano natin, ang focus natin. Hindi tayo makabili ng bagong panty, butas-butas na, pero yung bagong ano, totoo po yun, may mga magulang na gano'n. Pero mas hanga ako sa mga ganong magulang na yung kanyang mga damit ano lang, pero yung anak niya ay maganda. Kaysa naman, todo lipstick ka, todo paganda ka, ribbon ka, pag anong ganun ka, tapos makita yung anak mo, ay umaagos yung ano dito, tapos puro ano yung damit, di ba? Nakakaano yun. Pero kung yung anak mo ang maganda ang damit, tapos ikaw simple lang yung pananamit mo, mas okay yun. Kasi nakikita na talagang sa mga anak ka nakapokus, hindi lang po sa sarili po ninyo. So may mga tanong po ba kayo sa RA 9262? Lumikot ka. Baka may mga ano po kayo. So yun po ha, pero ganito po, ang tanong ko, paano kung kayo mismong nanay ang nanay sa anak ninyo? Cover po ba siya ng 9262? 9262 pa din po ba cover yung sa inyo? Hindi po siya may cover sa inyo. Kasi nga sabi ko, ang 9262 is para sa inyo na mga nanay at saka sa mga anak ninyo. Pagka kayo ang nanakit, sa 7610 lang po siya mapupunta. Pero kung yung asawa ninyo ang nananakit nga sa inyong mga anak, yun po yung cover po ng 9262. So kahit balibalik ta rin man yan, basta 9262 sa inyo pa din yan. Sarili ninyong batas yan at saka ng mga anak ninyo. So pagka kayo nananakit sa anak nyo, 7610 lang po siya mapupunta. Kung di kaya nananakit ng asawa, sa 7610 po, pa din po, ay hindi pala 7610, physical abuse lang, ay physical injuries lang po siya mapupunta, hindi po siya sa 9262. So, yun po yung pagkakaiba po nun. At saka ang 9262 po, dapat po hindi po pinag-uusapan yan sa barangay kung tutusin. Dapat diretso na sa pulis. Kaya lang mga Pilipino tayo eh. Minsan nag-away kayo, sapakan kayo, anong gusto mo lang, maghiwalay lang. O saan natin ilalagay yun? Record sa barangay. Pero dapat yun, diretso na sa amin, magkaso ka ng asawa na. Kaya lang nangyayari, kinasuhan mo asawa mo, ikaw naman nagbabaon. Ikaw pa hahanap ng pera para mapiyansahan yung asawa mo. Eh, anong sense, di ba? O, pag-usapan na lang, kung gusto mong hiwalay mo lang, record na lang. Baka mamaya kasi may nagsabi, di ba sabi diretso? Diretso mo na nga sa pulis. Pero, sampahan mo ng kaso. Hindi ko po kayo paghaharapin doon at pag-uusapin. Kasi hindi po namin trabaho yun. Kaso po ang ginagawa po namin. No? Ang barangay, pwede. Ano siya? For record. No? Lalo kung kakilala naman kayo ng barangay, syempre kakausapin kayo ni Kapitan, hindi naman mag-sulit ng gawin talaga sa buhay ninyo. Kung maghihiwalay ba, paano ang mga bata, ganun po. Eh mga Pilipino po kasi tayo, hindi talaga mga ibang bansa na talagang pagka sinaktan, diretso na po sa pulis, yung mga anak at saka nanay, kinukuha nila, may shelter sila, doon ilalagay, hanggang sa makabangon si nanay, makahanap ng trabaho, tsaka sila aalis ng shelter. Sa Pilipinas, wala pong ganun kasi. Kaya normally, masama ang loob mo ngayon, pinakulong mo, pero napag-isip-isip mo, wala kang katuwang sa mga bata. Saan piyansa ng asawa ko, mangungutang akong saan-saan. Paglabas niya, mag-aaway na naman kayo. Kasi, pambayad ng piyansa, magtrabaho ka, gaganon mo na tamad nga, nanununtok pa. Diba? Wala din. Kaya doon po tayo, kaya bakit merong for record na nangyayari sa barangay. Kasi tayo nga, pagka mainit ang ulo natin, o kaya nasaktan tayo, sige. Pero pagka medyo humupa na, nakapag-isip-isip na tayo, sasabihin naman natin na, ay, hindi pala, ganito na lang pala. Eh pag kasi nakasuhan na po yun, hindi na po pwede kasi bawiin. Kailangan talaga ituloy-tuloy. So, ang nangyayari lang, piyansa lang po ang gagato. Susundo na kuya? Ano po? Susunduin po sa'yo. Okay. Yung ako po yun, nagpaalam lang sa safety. Hindi, ganun sana, nagpapaalam, hindi yung aalis na. Saan na kaya si ganito? Dapat ganun yung mga asawa, kaya lang wala. Wala na po ba? Wala nang tanong sa 9262? Wala na po kayong mga question kung anong dapat gawin, dapat ganyan? Wala na. Mga nahihiya kayo, pwede naman kayo pumunta na lang kay Ate Sylvia pagkatapos ko. Pag may mga tanong po kayo. So, ang na lang natin yung sa mga bata. Bakit kami nagpupunta sa mga daycare? At kayo ang pinupunta rin namin ng mga nanay, ng mga tagapangalaga ng mga bata na yan. Kasi sa ngayon po, ang mga nagiging biktima po ay mga bata.
laging sila po ang naging biktima ngayon. Tumataas na po yung mga record nila. Kasi meron tayong sa yung harapan, physical na yung sinasaktan. Meron din po sa social media, sa usae. Kasi lahat ng mga nagse-cellphone eh. Marunong na silang mag-cellphone. Kaya, hindi ninyo napapansin. Ano ba problema mo? Imbis na naglalaro lang, meron palang ibang nakaka-chat. So, tanong ko po, sino po sa inyo ang naghuhugas, nagbibihis sa mga anak po ninyo? Babae man yan o lalaki? Nanay natin. Nanay natin. Tama po yun. Dapat, sa paghuhugas at saka pagpapalit ng damit, mapababae man yan o palalaki, dapat po nanay. Bakit mahalagang ganun ang gawin? Kasi habang hinuhugasan mo yan, habang binibihisan mo, dapat lagi po sinasabi sa bata na ako lang at saka ikaw ang pwedeng humawak ng mga ito. Ituturo po ninyo kung ano yung mga private parts na dapat kung kayo lang at siya ang hahawak. Walang ibang hahawak. Pagpaulit-ulit ninyong sinasabi yun sa bata. Isang araw, tinawag siya ng kapitbahay ninyong lalaki na nag-iinuman. Kinarga yung anak nyo, tapos hinawak-hawakan sa puwet o sa masilang bahagi ng katawan. Tapos sasabihin niya, di ba hinahawakan ito ni Lolo? Hinahawakan ito ni Papa? Hinahawakan ito ni Kuya? Gaganon pa yung kapitbahay nyo. Kung kayo hindi lang kayo ang naghuhugas doon sa bata, pati yung kuya, kung sino mang lalaki o sinong kasama sa bahay na yun, sa tingin ninyo yung bata na yun na ginawa ng gano'n, ibang susumbuli sa inyo? Hindi. Kasi nasanay siya. Na kahit lolo, kuya, tatay, hinahawakan yung private parts niya. Pero kung kayo mismo ang naghuhugas lang at lagi ninyong pinapaalala na walang sino mang hahawak niyan, ikaw lang at ako. Tapos ginanon siya. Agad-agad tatawagin sa inyo. Sasabihin, Mami, si kuya lang, hinawakan yung yung bambam ko o yung ito ko. Di malalaman ninyo agad na may kabastusang ginawa sa anak ninyo. Kasi hindi siya sanay eh. Tapos naisip niya, sabi nga pala ni Mama, hindi ako papahawak ng ganito dito, iba't hinahawakan nito. Hindi agad magsusumbong. Pero, araw-araw naman, iba-iba ang hahawak doon. Wala, si Papa nga naman, si Kuya nga naman, hinahawakan to, wala lang. Magtatanong kayo, wala lang niya sasabihin. Pero kung nasanay siya na kayo lang, magsusumbong agad-agad, agad-agad natin malalaman yung ginawang kabastusan sa kanila. Kasi sa pahaplos-haplos, pahawak-hawak lang na yan, dun lang po nagsisimula yung hanggang sa palalim ng palalim. Kaya dapat, bata pa lang sila, malaman nila na ito, pribadong katawan ko to, walang sino maghahawak nito. Para may sumbong agad sa inyo yun. Sa pananamit naman, syempre, tuwang-tuwa tayo pag ang mga sexy-sexy ang suot ng mga anak natin, lalo na yung mga babae. Tapos ang ginagawa pa natin, pinipicturan pa natin, pinupost pa natin sa Facebook. Hanggang sa magdalaga sila, sanay na sila, kahit nakikita yung kuyukot, okay lang. Nasa loob ng bahay, ay talagang igsi sa igsi. Kitang-kita na lahat, hindi na nagpabra. Yung asawa nyo, nag-aya ng inuman sa kabarkada, umiinom. Tapos yung tatay sasabihin, halika dito nene, bigyan mo kami ng pulutan dito. Sinong naging pulutan? Anak ninyo. Pag yuko, nakita yung dede. Pag yuko, nakita yung puwet. O kaya yung sa likod. Kasi ang suot niya, kasi ang sabi ko, naman kahit anong suot ko hindi naman ako pinagpapawalan ni Mama nun eh. O hindi nasanay na siya na gano'n ang laging suot niya. Kahit anong sabihin pa ng kapitbahay na, uy, magsuot ka naman ng maayos. Gaganon din mo, bakit? Alam mo yung nanay ko, hindi ako pinipigilan, ito makaya. Gaganon sa kapitbahay. So sino naman ulit ang babalikan nun? Kayo na magulang. Kasi nung bata pa, si nanay niya yung gano'n ang damit. Hindi niyo sinabihan na, ito, pwede mong suotin kapag nasa ganito kang lugar. Ito, pwede mong suotin naman kapag nasa labas ka at may mga lalaki o mga ibang tao na sa lamuha. Ganun po dapat ang gagawin ninyo para alam nila kung paano magdamit sa iba't ibang pagkakataon. Kasi may mga iba talaga na nasanay ng ganun ang kasuotan. Wala nang pakialam kahit maitim yung mga nila, okay lang eh. Kasi sanay na sila. Wala man lang sinabi, ay dapat ganito pala. Pag nasa bahay, pwedeng walang bra. Pero pag may mga bisita, magbabra agad ako, mag-t-shirt na lang at saka pajama. Ganun na lang. Kaysa naman, walang sinasabi lagi. Pinahayaan mo lang yung anak mo. Ikaw din ang nagsugo dun sa anak mo. Alam mong gagabihin ka, anong suot mo. O
O, pempek shorts. O, di nakita ka lang nagiinuman sa kanto, sinundan ka, o ano, gang rape. Diba? Dahil sa pananamit. Walang nagbabawal na magsuot sila ng mga ganung damit kung gusto nila, pero dapat naaayon sa lugar. O di kaya sa okasyon, mga ganon. Para bata pa sila, alam na nila yun. Tsaka sa mga hinihingi din ng ating mga anak. Diba sa ngayon, mga 10 piso lang ang laruan, may 5 pesos pa ba? Wala na. Wala na, o 20. Siyempre, kaya pa natin ibigay. Kaya lahat ng hingin ng mga anak natin o kaya mga apo natin, ibigay lahat. Kasi meron eh. Eh pagdating ng mga ano na yan, magdadalaga ng sanay na hinihindihan ninyo. Anong mangyayari? Pagka hinindihan ninyo, magtatampo sa inyo, mumurahin kayo, no, maglalayas. Ano ang gagawin? Kung ano-anong gagawin sa buhay, mamaya pa magbigti dahil lang sa iPhone 16. Binigyan. Eh kasi kami hindi po siya sanay na pinibigyan po ninyo. Pero kung nung bata, mga daming laruan, papabili ng laruan, sabihin mo, huwag na lang anak, pagka nasira na lang yung laruan mo. Anong gagawin ng bata? Masira? Ay, sisirahin talaga niyan. Kukunin eh, pagbabagsak, mami, sira na, bilhin na ng bago. So dapat ang sabihin, huwag na tayong bumili ng bago kasi marami pa pang laruan. At saka hindi na kailangan. Yun yung isisiksik sa isip na huwag bibili kung hindi naman kailangan. Kasi pagka paglaki ng mga yan, maiisip nila, kailangan ko ba ng iPhone 16? Eh meron naman akong bagong Samsung. Kailangan ko ba ng ganito? Eh may bago naman akong ganito. Gumagana pa naman yung cellphone. Kaya naman makikita ninyo, may mga bata na kahit di keypad, okay lang, basta may pan-text at pantawag. Di po ba? Kasi yun nga, nasanay na sila noon na hindi kailangan yan, kaya hindi pwede. O di kaya naman may sobrang baon. Hindi, bili mo na lahat yan hanggang sa maubos. Ilagay mo sa ako mo. Para iba naman bukas. O anong ginawa? Bigay, bustay agad. Hindi nyo tinuruan na, ay, i-save mo yan. Ay, may 2 pesos kang natira. O, bili tayo ng piggy bank. O kaya kahit yung lata lang, ilalagay mo doon para makaipon ka. Tapos December, bubuksan natin, pambili mo na kung anong gusto mong gamit. O kaya gustong laruan. Ganun. Para, yun nga, habang bata ulit, marunong ulit silang mag-save. O sasabihin mo dun sa anak mo, bawal magsinungaling. O andyan si Bombay, nanginingil. Sasabihin sa anak, wala si mama, sabihin mo, di ba mama, bawal magsinungaling? Ay hindi matanda ako eh. O, sabi ng bata, pwede pala magsinungaling pagka matanda na. So pagka matanda na ako, pwede na akong magsinungaling. O, di ba? Kasi wala din eh. Kasi ang mga bata hindi naman nila alam ang white lies at saka, di ba, kung ano-anong mga lies na klase yan. Basta, sinungaling, sinungaling. Yun na yung natatak sa isip ng ating mga anak. At saka sa loob ng bahay din. Nagtatawagan kayo mag-asawa, "Hoy Pedro, halika dito, ibigay mo yung sahod mo sa akin." "O bakit Linda, ano na naman yun?" Gano'n, nagsisigawan kayo. Walang kuya, walang ate. O yung anak mo, mamaya, "Linda, aking baon ko." Alam mo, sino kausap ng anak? Nanay niya. Hindi naman tayo mga foreigner na tinatawag lang natin yung mga magulang natin ng Linda, kaya tsaka Pedro, di ba? Dapat turuan natin sila na ako mama mo, mamang tawag, nanay, ganun ang itawag mo sa akin, ito si papa mo, ang itatawag mo sa kanya, itatay, papa, yung mga ganun, yung mga proper po na salita. Hindi yung dahil lagi kayo nagsasabihan ng gano'n, hindi lahat talaga, baka tinatawag na kayo, "Hoy Pedro, umuwi ka na daw," sabi ni Linda. Akala mo kapatid ang tinatawag, yun pala tatay niya, di ba? Kasi yun ang nakasanayan ko eh, yun na yung sila sa bahay eh. Tsaka yung mga lagi kayo nagmumurahan, umaga, tanghali, o punta sa school to, pagalitan ni teacher, anong sabi kay teacher? Di ba? Meron bang nagmumurang anak dito? Baka PI mo gaganon ka pa. Diba? Baka igaganon. Kasi sanay ng ganon eh. Para akala niya, expression lang. May bata kaming ganon. Napapalatak ganon. Mura ng mura. Sasabihin ko, ba't mura ka ng mura? Na expression lang. Anong expression lang? Hindi mo ba alam na ang pagmumura ay hindi maganda? Kaya makikita mo sa isang bata, yung sisigawan mo, pandidilatan mong ganon, yung talagang manginginig siyang ganon, kasi hindi siya sanay. Pero kung sanay yan, ay gaganon din sa'yo yun. Ano gaganon sa'yo? Kasi sanay siya eh, sanay siya. Na ganun ang anuhan nila sa bahay. Kaya lahat-lahat, yung mga nakikita sa school, hindi lang mga nagsasalita yung mga teacher, yun kasi ang nakikita nila sa bahay. Pero kung alam nila, pag pinandilatan mo sa bahay, pag pinandilatan kita dito, anak, at medyo iba na yung mukha ko, alam mo nang galit ako, kaya dapat
tahimik ka lang. Ganun sa bata, pagka naano na yun ang laging nasa isip nila. Kaya pagka nasa ibang lugar sila, i-apply din po nila yun. Halimbawa ko na lang yung anak ng katrabaho ko. Pumunta sa office. Eh maraming mga toys doon. May nakita siyang gusto-gusto. Sabi ko, sige kuhanin mo. Iniusap-usap kami ng tatay. Pagkatapos, aalis na sila. Iniwan yung laruan. Sabi ng anak ko, ba't iniwan mo yung bigay ni ma'am? Sabi, di ba sabi ni mami, bawal kumuha ng hindi ko toys. Oh. Ibig sabihin, sinasabihan siya ng nanay na pwede kang humiram o pwede kang makilaro, pero pag hindi mo toys, huwag mo kukuhanin o huwag mo nanakawin. Siguro ganun ang sabi ng nanay. Kaya, kahit sinabi ko ng kanya na ang pagkakaintindi, siguro laruin ko habang andito ako, pero pag aalis, iiwanan ko. Kasi yun ang nasaksak sa isip ng bata, na huwag kukuha ng hindi sa'yo. Kaya iniwan niya yun. Diba? Maganda yun pagka ganun, pansin sa anak mo, bakit yung anak mo ganyan? O di kayo sasabihin mo na gaganon mo lang sa kanya, tapos tatahimik na din. Pero alam mo naman, kasi yung mga bata na yun, nabuboring din kasi minsan yan, lalo pagka ganito. Mabuboring din sila, pero nasa ano pa din natin, nasa atin pa din na talaga kung paano na-disiplina yung anak natin, kung paano siya pinalaki. Kaya lagi-lagi pag kami napupunta sa amin na medyo nagka-problema, huwag kayong magtatanong sa amin kung tatanungin namin kayo kung paano ninyo pinalaki yung mga anak ko ninyo. Kasi hindi namin malalaman kung paano namin i-address yung problema ng anak ninyo kung hindi namin kayo tatanungin. Halimbawa na lang, oo, aaminin ko ma'am, lagi ko kasi iniiwan yan. Naiiwan ko kasi sa papa talaga yan. At saka mga kalalakihan ng mga kasama. Kaya naman yung bata naging tomboy na gawain ng lalaki, yun na yung gusto, ayaw niya sa gawain ng babae. Kasi nga, doon siya naiiwan. So at least alam namin kung paano siya. Kayo po bilang magulang ang dapat unang-una na gagawa po noon para sa kanila na parang i-enhance lang ng school. Sasabihin, bawal yung ganito, bawal yung ganyan. Ay oo, narinig ko, sabi nga ni mama, bawal magnakaw, bawal magmura. O at least, yun ay enhance lang nila. Parang patunay lang sa teacher na bawal gawin yun. Pero paano kung sabihin ng bata na, bawal magmura, yun ang nanay ko, lagi nagmumura eh. Diba? Bawal yung nanay ko, tamad-tamad, puro cellphone puro TikTok, nagaganon-ganon, gaganon. Di ba kung mapapanood din yung mga teacher na nag-reels, gano'n ang sinasabi ng anak. Oh, ano ang nanay? Ang nanay, ilaw ng tahanan. Ang tatay ay, demonyo. Ito may ganun bata, kasi yun ang tawag ng nanay. Demonyo ka, hayop ka, ginaganon yung asawa. Yun ang naanong sa anak, magsasagot sila ng gano'n, ilaw ng tahanan, naging, hayop yung tatay. Diba? Kaya yun, lagi-lagi po, kung ano yung nasa bahay, yun ang naaano ng mga anak natin. At saka, kaya kami sa daycare din, kasi sa mga ganitong edad, namumuldi pa po natin yan. Kaya natin sabihan. Kaya lang, pag nasa high school, mga ganun na po, hindi na po talaga. Napakahirap na po. Kaya, simula pa lang po bata, natin, huwag po tayo mawalan ng pag-asa na, yung mga anak nga nila dyan, ganun na lang wala ng pag-asa po, wala na. Yung gaganon mo, hindi dapat kahit sa inyo man lang magsimula, sa pamilya man lang ninyo, maging maayos yung mga anak ninyo. Sa buong barangay, yung anak lang ninyo ang nagiging masunurin lang. O ayaw ba ninyo yun? Kasi naman yung anak ninyo, lagi kapit-kapit doon sa laman ng barangay. Mas masakit naman po yun sa inyo. No? Kaya, simulan po natin sa loob ng ating bahay. Hindi po dahilan na mahirap tayo, wala tayong pera, o kaya naman dahil single parent tayo, wala tayong katuwang, kundi tayo lang. Hindi po magiging dahilan yun para hindi po natin mapalaki ng maayos yung ating mga anak. Huwag po natin silang bigyan ng ebidensya na dahil pala talaga mahirap ang pamilya, nagiging pasaway ang mga anak. Hindi po. Kasi kahit mahirap ka kung natuturuan mo ng tama yung anak mo, hindi naman lalaki pasaway yan. Ang simpleng pagsasabing mahirap lang tayo, kailangan natin magtipid, kailangan natin mag-save, kailangan natin mag-aral lang mabuti kasi yun lang ang ipapamana ko sa inyo at wala nang iba. Nasusundin ng anak mo. Napaka-ano na po yun, di ba? Kaysa naman mayaman ka, marami kang pera nga dyan, hindi nakapag-aral yung mga anak mo. Di ba? Asan yun? Tapos bastos pang magsalita. Ako, anak niya, ako, gaganon pa sa'yo. Akala mo, kayang bayaran ang lahat. Kasi wala hindi pinalaki ng maayos Kahit na yun nga, yung sinasabi ko nga, laging sinasabi dahil mahirap ang buhay dahil ganito. Hindi magiging dahilan yun Nasa magulang kung paano nila palakuhin yung mga anak ko.
Hindi mga dahilan yung hirap-hirap na yan. No? Alam ko dahil yung iba naman, wala talagang may pakain, lagi nasa trabaho. Pero pag bumili niyo, kausapin niyo yung mga anak niyo. O, kumusta? Anong nangyari sa school? O, anong ganyan? At saka yung mga ginagawa natin, yung halimbawa, ay, pinagalitan ko yung anak mo kasi nakita ko namumupit dun sa tindahan. Tapos anong gagawin mo bilang nanay kahit nandun yung anak mo? Sino ka na? Gaganon ka. Anong karapatan mo na magsabihan ng anak ko na ganyan, ganyan, ganyan? Bakit? Ikaw ba nagpalaki niyan? Hindi nagkakanggol ninyo kahit na hindi maganda ang ginagawa ng anak niyo. Imbis na ay dapat pinalo mo sana kasi nakita mo pa lang namumupit para hindi na ulitin. Pero anong ginawa? Kinampihan ang hindi magandang ginagawa ng anak. Paglaki ng anak niyo, magiging pa lang ang problema niya. Ibabalik niyo sa akin. Nagsimula sa pangungupit na kinampihan ninyo hanggang sa maging talamak na magnanakaw na siya. Kasi akala niya tama yung kanyang ginagawa. So dapat, pagka ganun din, kung mahal ninyo yung anak ninyo, tanungin ninyo kung ano bang maling ginawa. Kaya siya napagalitan ng kapitbahay ko ninyo. No? Kasi wala naman siguro kapitbahay, napapagalitan lang yung anak mo nang wala lang. Baka meron talaga. Halimbawa, naglalaro mga anak mo, natutulog sila, tapos istorbo yung anak mo, o biglang lumabas, pinagpapalo ng dos-por-dos yung mga bata, mali naman na yun, ano? Kasi pwede naman kayo ang kausapin, kaysa ganun naman ang gawin sa mga bata. Pero pag kayo sinabi niya na nangungupit kayo, pinagalitan ko, sabihin mo na mali talaga anak kasi yun, ganun. Para alam niya na, ay, simpleng mga bagay na akala natin walang magiging impact sa mga anak natin, pero makikita ninyo paglaki ng mga anak ninyo, ito nga yung tinuturo ko sa anak ko, hanggang ngayon idala-dala niya. Tulad nung sa pagtitipid, kaya hindi pinipilit ang gusto. Na simpleng sabihin mo lang wala tayong pera, tatahimik na yung bata. O di kaya magjojowa naman yung anak. Kasi sa ngayon, kung mapapansin niyo yung mga anak natin, sila ang mas nasusunod, lalo na yung mga high school. May mga kaso, ako iiyak yung magulang ang umiiyak, hindi yung anak. Samantalang sa atin nun, ginabi ka lang, anong gagawin mo? Hanap ng karton. Mapapalo ako nito, gabi na diba? Pero ngayon, pag gabi na, labasan na, tara na. Diba? Walang takot sa magulang. Diba? Aabutin tayo ng respeto. Kasi nga, yun nga, baka ng bata, oo ka lang ng oo, hindi mo sinabi na kung anong sasabihin mo, dapat din ang susundin mo kasi ako ay magulang. Paulit-ulit, kahit pa mabili yung mga anak ninyo na lagi niyong sinasabi yung mga yun at sinusumbat at sumbatan kayo doon. Pero dapat lagi niyong sinasabi yun kasi tapatak naman po sa isip ng mga yun Tsaka yun nga, ulitin ko ulit, simulan po ninyo habang sila ay maliliit. Kasi pagka nasa edad na sila at sila ay malalaki na at high school, mga ganun, grade 6, mahirap na po. Mahirap na. Maya, magjojowa, hindi mo pinayagan kasi galit yung tatay. Ang ginawa, nagtigti. O, naglayas. Meron po, Santa Maria. Napahiyasan sa boyfriend niya na inuwi niya. Pinauwi yung lalaki. Hindi pwede, bato na yung anak ko. Ganun. Napahiya siya. Katok sila ng katok ng umaga. Pagbukas sa kwarto ay nakabigti sa kwarto niya. Nung naging dahilan nun, siyempre, yung mga magulang siguro, laging binibigay, hindi pinapaliwanag bakit hindi pwede yung boyfriend, kasi bata pa, iba yung isip nung nagdadalaga na. Samantalang talagang sa atin nun, pagka sinabi natin gusto natin noon. Kasi yung mga akala natin tama mahal ko to, wala na tayong pakialam, mabuntis man ako, mag-ano man ako, wala. Kasi yung nararamdaman ng sinusunod. At yun ang ginagawa ng mga kabataan ngayon. Kaya kung ikaw, wala kang control sa mga anak mo, talaga pong mapapariwara po sila. So, yun lang po. May mga tanong po ba kayo? Naging sermon po ba? Hindi, pero yun nga yung lagi namin na simulan natin sa mga bata kasi. Kasi mga bata pa yan. Kahit paulit-ulit kasi kami pumupunta sa mga high school, mga ganun, hindi na kasi. Parang ang aano na lang Parang inaantay na lang na mapitas talaga Kasi may iba talagang sobrang tigas ng ulo. Na kahit anong gawin ng magulang, wala na. Kasi parang may sarili ng isip mga ito, pwede mo pa itong sabihan. Pwede mo pang sabihin na, huwag ito, huwag ganyan. Nasusundin nila. Kasi mga bata kasi. Masunurin naman yata siya Masunurin naman po yata Hindi matigas ang ulo. Mabait po yan, Jis.
So, yun lamang po. At pagka yun nga yung sinasabi ko sa inyo, pag may mga tanong po kayo, pwede po kayo lumapit nila ate Sylvia at saka si ate Marlene. Sila po ang may hawak po ng bawsitin dito sa Bundukan. Lahat po ng barangay meron po tayo.